Nako, breaking news, no? Bakit nga ba itong si Toby Chanko ay hindi magalaw-galaw nila? 'Di ba alam naman natin kapag may nagsasalita ng ganito, agad nilang binabakbakan o kinakasuhan, no? Kagaya ni Libiste, kagaya ni Senator Rodante Marcoleta, pati nga Reliyon, tinitira na nila 'di ba? Wala sila kasi makuhang butas pati Reliyon, tinitira na nila. No, meron isang page nga pala bago tayo magsimula ha, yung talakera, ha? Naninira, ang dami niya sinasabi tungkol sa iba't, hindi ko alam, isa sa mga INC, no, ibinabanata niya ngayon. Sa hindi ko malaman dahilan, ba't nangingialam siya sa mga problema ng mga relihiyon? No? Hindi ko alam kung bakit. Ayaw niyang atupagin yung issue ng flood control. No? Yung itong taong ito, ang hilig niyang manghimasok sa mga bagay na napaglipasan na. Yung mga dating mga lumang problema na, inahalungkat niya pa at sinasabi sa taong bayan. Hindi ko alam kung ano problema nito, no? Ang siguro, gusto niya lang mapansin kasi konti yung page niya, no? Konti yung laman niya, no? Ang sinisiraan niya ngayon, yung reliyon ni Senator Marcoleta, kung ano-ano ang mga pinagsasabi, no? Hindi na bagong bagay sa atin yan. Kaya niya ginagawa yan kasi pakiramdam niya talaga, mataas na uri siya, no? Na vlogger siya, no? Wala kasi pumapansin sa kanya Kaya kaya akala niya pag naninira siya ng relihiyon, akala niya papansinin siya, no? Okay, wag natin pag-usapan 'yan. Dito tayo ngayon sa mga naninira, no? Eto si Toby Chanko, bakit di niya pala nila maggalaw-galaw? Anong dahilan, no? Eto, pakinggan muna natin ito ha. Pakinggan muna natin 'to. Oh. Eto. Napansin niyo ba mga Lods? Nung nagsalita si Kiko Barzaga against 'di ba, sa government at sa mga kongresista, pinagtulungan siya. Nung nagsalita din, Congressman Leandro Leveste, 'di ba, pinagtulungan ulit siya. Pero ang malaking tanong, bakit hindi nila magalaw-galaw si Congressman Toby Chanko? Oo. 'Di ba? Panoorin natin. Kung untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno si Lebiste, tsaka si Kiko, Hindi lang si Kiko, si Marcoleta mismo, senador na, di ba? Inaatake nila. Kalat sa social media ngayon, pati relihiyon, inaatake nila. Di ba? Ganyang kasasamayan mga yan. Ayaw nila pumirme sa politika lang, yung politika, yung problema, yung mga issue, balik-taktakan, ayaw nila. Ang gusto nila, pati pamilya, pati reliyon, dinadamay na nila. So, ibig sabihin, talunan sila. Alam nyo kasi, makikita nyo sa isang tao, na isang grupo, pagtalunan. Desperado na yung mga ginagawa nila. Titirahin nila sa'yo yung mga bagay na hindi naman pwedeng tirahin na. Nagigintindihan nyo? Wala makita sa'yo Kaya bubutasan yung reliyon mo, bubutasan yung pamilya mo, di ba? Kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Tama. Ano yung hawak? Ano bang meron? Ano bang si meron? Kong Toby? Bakit? Wala ka pang ethics kung Ang galing nyo, ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong ha. Siyempre, lahat ng bala, di ba, lahat ng FLR, kasi ba, okay, no, March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namang problema si Sec Mina Pangandaman doon. Kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng House of Representatives. So, sabi ni Mina, sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposible mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. Ito, walang kalam-alam to, yung mga tumitira dyan, ha? Walang kalam-alam tungkol dito. Ang alam nila, yung butasan, manilip sila ng mga issue ng isang tao. Alam mo, sa isang tao, hindi mawawala ng issue. Hindi mawawala ng baho. Katulad ko, marami akong baho. Marami kang rin baho. Lahat tayo may baho. Kapag sinilip yon, yung mga tao, ganyan pala yan. Kaya nga sabi ni Kristo dati, di ba, kayo mga mapagpaimbabaw, di ba? Marami kasing ganyan yan, lalo itong mga bahag vloggers, pati yung naninirang ng yung binanggit ko sa inyong pangalan kanina, ha? Hindi nila alam to, na kapag ang isa, akala nila, pag may nakawan, nakarang administrasyon, Duterte, yun ang isipin nila, no? Akala nila, isang tao lang, Diskaya,
ito lang nagnakaw, ito lang nagnakaw. Saldi ko, ito lang nagnakaw. Yun ang iniisip nila. Pero yung mga signatory, mga pumirma, wala silang pakialam doon. Di ba? Kumbaga parang walang pinagkaiba sa convenience store na bumili ka ng isang grocery. No? Masyadong overpriced yung grocery. So may kurakot. Ibig sabihin, ang sisisihin yung cashier. Pero yung may-ari walang alam. Parang ganon, niloloko kayong harap-harapan. Sabi ko, hingin mo kasi proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Tama. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Tama. Okay? So, sabi, wala daw. Imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila eh. May hawak ka pala. Kasi yung sa Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Hmm. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung party list ba hindi usual in Mega niya? Meron 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. Yung This kanya, one, 5 Ang nakakaalam talaga ng mga baho ng kada isa dyan sa administrasyon, si Toby Chanco. Sabihin ko sa inyo, hindi nagsasalita to. Kaya may alam nyo na ano yung tinutukoy ko bakit ayaw galawin ito. Malalaman nyo pa unti-unti habang nakikinig kayo. 96 billion. Kasi Siguro kasi si Eda na andun, di ba? Tama. kaya pala tumahimik si Asidre sa pagkatapos. Kasi tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin yun. Ngayon, kung Kaya pala, hindi nila madiin-diin si Congressman Toby Chanco kasi alam niya. Aray mo! Diba? Grabe, binalasubas talaga nila ang pera ng bayan. Dapat may managot talaga sa mga hayop na pinaggagawa nila sa bansa natin sa totoo lang mga lords. Diba? Yung mga bangag vloggers, sasabihin nyo, Duterte lahat ng kasalanan. Ano kayo? Hello? O sige, palagay natin Duterte may kasalanan, hindi imbestigahan nyo. Diba? Pero huwag nyo kalimutan yung current situation ngayon. Ibig nyo sabihin, perfect lahat yung mga nakaupo dyan? Nasa rin 1 trillion na wala? Na kay Duterte? Pwede ba yun? Administrasyon ni BBM? Tapos ay nakalipas si Duterte? Kay Duterte niya sisisi? Ano yun? Yung future, tumalo ng past? Ay, wag niyong gawin mangmang yung taong bayan. Wag niyong gawin. Wag niyong gawin, di ba? Kung binabayaran kayo, pumatas kayo, pumarehas kayo. Di ba? O eto, tingnan natin to isa pa. Itong si Congressman, grabe ho ito kasi mainit ang binibitawan nito palagi pagdating sa issue ng impeachment at saka sa Kamara. At kung hindi nyo matatanong, Congressman ito ngayon kasalukuyan. Pero iba ang tinig niya compare doon sa mga kasamahan niya. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Ayun na nga, syempre, simulan nyo na. Unang tanong natin. Umano muna tayo. Sige. Tingnan muna natin si Kong ng konting introduction. Kong. Unang-una, magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Salamat at naimbitahan niyo ako dito. Kung ano man yung tanong niyo, sasagutin ko. Yun ang maganda. Baka lang kasi nagtatanong sila, may mga papel tayong hawak. Hindi, okay Wala lang. naman to. Ito, Okay lang, okay lang. Guide, program guide lang naman. Okay lang. Tinanong din natin si Kong Toby kung ano yung mga gusto niya pag-usapan. Sabi naman niya, Kahit ano. anything goes. Kahit ano, pag-usapan natin. Wag lang, love life. Alam mo ha? Kasi standard naman answer ko dun sa love life. Unang tanong na kagad natin kasi itong inaakusa kay Congressman ay siya daw ay supporter ni Vice President Sara Duterte kaya ganun ang kanyang mga binibitawan pagdating sa impeachment. Let's make it simula pa lang, diretsuhan na. Kayo po ba ay Duterte supporter? Hindi po. Pasensya na po dun sa mga supporters ni VP Sara Duterte. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte. Hindi ka paniniwalaan, Mr. Toby. Ang utak ng mga yan, mga lumang politiko. Kapag sinabi kasing politiko, kailangan may kampiyan ka. Pag sinabi nila, ano ba, Cisco Moreno, binabakbakan nila. Politika lang kasi tapos na politika eh. So, kinakausap niya na si BBM, kinakausap niya rin si Sara, kinakausap niya rin si Lenny. Sabihin na mamangka daw sa 3 ilog. Ano ba naman mentalidad yan? Bakit? Hindi ba pwede ibukod mo yung politika dito sa trabaho nila at sa pakikisama nila para sa taong bayan?
Ibig ko pala sabihin, pag kalaban niya si BBM sa politika, kalaban niya na habang buhay? Ano ba naman yan? Di ba? Hindi kasi kayo marurunong, di ba? Kakaunti na kaalaman nyo, kakaunti pa ang experience nyo sa buhay. Baka hindi nyo pa matandaan yung experience nyo eh. Di ba? Hindi nyo matandaan yung mga nalaman nyo eh. Kaya, di ba, sample na lang ang model natin si Isko Moreno. Di ba? Sinisiraan nila. Dahil daw kay Sara nanalo si Moreno sa Manila kasi endorso ni Sara. Tapos, kay BBM daw siya ngayon. Bakit? Ba't magalit si Isko Moreno kay BBM? Bakit? Choice niya yun eh. Ano ibig mo sabihin? Bakit in-endorse ni Sara si Isko, tatablay na si BBM? May ganyang politiko katulad ni Toby Chanco. Ha? Hindi porket kaaway niya isa, dapat kampihan niya isa. Hindi ganun po ang mindset ng isang matalinong Pilipino, ha? Hindi ganyan. Di ba? Nakilala ko lang siya nung sila'y tumakbo ni President Bongbong Marcos na magkasama. Yun yung first time na na-meet ko siya. At syempre, after that, nakailang beses naman siyang pumunta sa Navotas. So, nagkikita kami. Pero, syempre, nung nagkaaway na sila, hindi na siya pumunta doon. I think 2-3 times siya pumunta doon. Parang isa doon sa mga mangingisda, isa yata sa isang graduation, tapos may pang isa. So nung unit team pa lang, Kong Toby, nasa grupo na kayo ng ni Bongbong at ni Inday Sara. Yes, sila po yung sinuportahan namin ng mga kababayan ko sa Navotas. So, yun po. Pero hindi ako naging active nung kampanyang yun. Okay. Kasi tumatakbo yun ako noon ng bilang congressman noong 2022. So fake news yung kumakalat sa social media. Kasi may kumakalat na parang meme sa social media na may parang sinasabi mo na hindi ka hihinto hanggat hindi nananalo si VP Sara, something like that. And hindi pa ako decided kung sino susuportahan ko sa 2028. Pero yan naman ang problema, di ba? Pag hindi nila magustuhan yung sinasabi at tila pumapabor kay VP Sara, sasabihin na nila na DDS ako. Dati, nung medyo yung sinasabi ko ay isip nila, pumapabor naman kay BBM, sinasabi nila na masyado akong sip-sip kay BBM. Sa akin kasi, in my whole political life, kung ano yung tama, yun ang sasabihin ko eh. Bigyan ko lang kayo ng history. Una akong naging vice mayor 1998. Naging mayor ako 2000. From 2001 to 2010, ang presidente nun is si GMA. Kung makakuna nga, halo ka na, nabotas. Opo, nabotas. Ano kung nabotas lahat, ha? Opo. Nag-mayor muna ako hanggang 2010. So, noong time na yon, ang presidente nun si GMA. Mayor ako pero buong 9 years na yun, hindi ko kakampi si GMA, no? So, sa akin, hindi kasi ako yung kailangan laging kumampi sa administrasyon. In fact, ang unang administrasyon na naging kakampi ko yung presidente is kay Presidente BBM. Kasi pagkatapos ni GMA, 2010 to 2016, Pinoy naman. In the beginning, sumama ako sa majority sa House, pero di ba in-impeach si CJ Corona noon? Ako yung lone witness ni CJ Corona na nagsabi sa lahat ng miyembro ng House of Representatives na hindi naman pinabasa sa amin yung impeachment complaint na yun, di ba? So, even napaka-popular ni Pinoy noon, at siyempre, hindi naman ganun kapopular si CJ Corona. Kung ano yung totoo, sinabi ko. 2016, hindi si President Duterte ang sinuportahan ko. So, nung nagbotohan kami sa Congress noon, hindi rin ako majority noon. Independent din ako noon. So sa akin, kung alin yung tama, doon ako pupunta. Minsan nga, yung tama, hindi nga siya popular. Pero ang prinsipyo ko kasi is, what is right will always be right, even if it is unpopular now. Kasi later on, mapapatunayan naman na tama ka. Hindi mo lang alam kung 1 taon, 2 taon, 5 taon. Pero yun lang ang prinsipyo ko eh. Tama. So, may prinsipyo to si Toby Chanco. Isipin nyo isipin nyo yung leader natin, nagtatrabaho naman leader natin, bakit hindi? May kahusayan din naman leader natin, bakit hindi? Bibigyan natin sa inyo ang gusto nyo. Pero, tignan mo naman, hindi dahil sa politika lang. Kung talagang mahusay ang leader natin, bakit yung mga ibang tao hindi napunta sa kanya? Hindi ako
ang isang tao, kahit sino, random people, kapag ang isang tao magaling, umahanga ka pala sa tao na yon. Hindi mo ilalayo ang sarili mo sa kanya kasi may paghanga ka. Lalo na paglilingkod sa taong bayan ang pinag-uusapan, may paghanga ka sa kanya. Pero ang nangyari, ultimong kapatid niya na si Aimee umalis. Ultimo yung mga mataas na kumakinakanta siya. Sipin nyo, mag-isip-isip kayo. Kung yan ba magaling, yan ba mahusay? Sige nga. Ako maniniwala kayo, ang kakampi nyo lang kasi mga pinklawan eh. Hindi sila nagpapahayag na kakampi namin kayo, hindi. Nagpaparamdam lang sila. Pero pagtapos ng termino ni BBM, maniwala kayo sa hindi. Babakbakan kayo ng mga yan. Di ba? Ang matitira na lang, kayo na lang mga loyalista. Totoo yan. Totoo yan. Tandaan nyo, kaya sila naging dilawan. Hindi lahat Kaya sila naging ganyan dahil sa mga Marcos Sr. Matagal nilang pinaglaban yan. Tapos ngayon, kumakampi sila sa inyo kunwari, nagjo-join force kayo. No. Maniwala kayo. Pag nakuha nila, gusto nila sa inyo, iiwan kayo ng mga yan, babakbakan kayo, at mas masahol pa ang gagawin sa inyo yan kaysa mga DDS ngayon. Ang DDS, nakikipag-asaran lang sa inyo Kasi alam ng DDS, lamang sila, dahil may Sara. Yeah? Pero yung mga yan, desperado. Kayo na humatol. Hindi lahat ng dilawan Maraming dilawan na tahimik, pero nagtatrabaho talaga. Kaya hindi ako yung papalit-palit ng pag ito presidente, kakampihan ko yon. Pag ito presidente, kakampihan ko. Pag ito presidente, kakampihan ko. Hindi ko kailangan sumipsip kasi kung maayos yung presidente, susuportahan ko siya sa mga programa. Kung sa tingin kong hindi ayos, pwede naman akong pumuna. Yung una kasing ginagawa ko is pupuna ako. Ang problema dito kasi ngayon, parang iniisip nila, pag may pinuna ka, kalaban ka kaagad Hindi naman siguro dapat ganun di ba? Maganda yung sinabi nyo, Kong, na doon ka sa tama. Pero may binanggit ka, Kong, na sa interview nyo na pagbibigay si BP Sara ng 1 million bawat isang tao. Hindi, wala akong sinabi. 1 million% na hindi siya maaareglo. Hindi, okay. Okay. So hindi siya maaareglo. Ibig bang sabihin, unang tanong po, Kong, yung kumakalaban sa kanya, kailangan ng areglo. Okay. Second na question ko, dahil nasabi nyo na hindi kayo pro Sara, parang hindi kayo anti, doon kayo sa tama, diretsuhin ko na rin yung tanong. Kayo po ba, Kong Toby, pro BBM o anti-BBM? Hindi, sinuportahan ko si BBM. In fact, full disclosure, yung wife ko kasi pinsang buo ni BBM Yun, Kaya, wife niya, pinsang buo ni BBM. Kayo, tanong, bakit ngayon hindi magalaw-galaw si Toby Chanco? At pero bakit siya nanggaganyan ngayon? Nanilin lang ba siya? Hindi. Doon siya sa katotohanan. May nakikita siyang, isipin nyo hindi niya kamag-anak si BBM, pero yung asawa niya, sa tingin mo yung asawa niya, wag kayo magpipinsan. Hindi mo kayo nagsama-sama. Pinsan mo, ikaw pinsan mo. Yung pinsan mo manginginom. Alam mo, di ba? Minsan, hindi alam ng kapitbahay mo, hindi alam ng baryo mo, yung pinsan mo, gano'n ugali. Pero ikaw nakakaalam ano yung ugali ng pinsan mo. Ay, ang pinsan ko, manginginom yan. Pero nagulat yung baryo, hindi naman manginginom si Charissa, hindi naman manginginom yan Hindi, ako pinsan, maniwala ka sa akin, manginginom yan. Sino paniniwalaan mo? Siyempre yung pinsan, kasi siya yung nakakaalam ng problema ng isang pamilya. Pinsan buo Pinsan buo. Hindi pangalawa. Ibig sabihin, siguro yung nanay niya, nanay ng asawa ni Toby, pati nanay ni BBM, magkapatid. Magpinsan ngayon sila. Di ba? Yun ang sasabi ko sa inyo, may bagay na nakakaalam na si Toby Chanco na alam ng personal ni BBM. Ayoko magbanggit pero alam nyo na yun. Alam din ni Aimee siguro yun. Yeah? Ganun kasimple lang yan. Yeah? Kung may nakakaalam ng isang kalokohan ng isang pamilya, hindi kapitbahay. Kahit anong chismoso ng kapitbahay mo, di malalaman basta-basta yan. No? Ang nakakaalam niyan, tandaan mo, yung malapit na kamag-anak. Minsan niya yung kapatid mo, hindi na pagkasabihan Pero pinsan alam. Alam yan ng mga tao dyan, kahit mayaman mo mahirap. Diba? Pero hindi lahat Pero may tsansa na malaki ang kaalaman doon sa isang tao. Kaya yan ang isa sa mga, siguro sa akin, sorry lang nato kinakatakutan nila na galawin si Toby. Kasi si Toby, pumaparehas lang. Diba? unang
presidente Siguro may alam din to sa tungkol sa, alam nyo na, yung pulbos. Di ba? na naging kakampi ko is si BBM. Kaya lang, pinupuna ko, syempre, pag hindi ako agree, sinasabi ko, no? So, balik tayo doon. Balik tayo doon sa sinasabi ko na 100% hindi papareglo. Hindi ko alam ba't galit na galit doon yung sila. Logic yun eh. Siguro hindi sila lumalabas ng kanilang opisina. Ako kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa mga tao, mahilig ako makipagkwentuhan doon sa mga sa kanto-kanto. Ito naman sentimento ng tao, eh, ba? Okay, paano ba tayo umabot doon sa sinasabi kong 1 million %? Una-una, in-interview ako ng House Media. Tinatanong nila ako tungkol doon sa impeachment. Okay? So sabi ko, may mga nag-file yan na naniniwala ako na gusto nila accountability. Sabi mo, Akbayan, Makabayan, sina Kiko D, yan, accountability. Ngayon, hanggang ngayon kasi, wala pang napapanagot na big fish. Wala pang napapanagot na big fish. So pag nakikipagkwentuhan ako sa mga tao, ang sinasabi sa akin, kung wala na yata mangyayari dito sa skandalo, dun sa pinakamagalaking skandalo, siguro sa susunod na administrasyon na sila makapalit. Yan ang sinasabi sa akin ng mga tao. So ano yung logic doon? Kung ang iniisip ng mga tao na wala nang mangyayari sa administrasyon na to, alangan naman iniisip ng tao yung susuportahan ng administrasyon na presidente ang mapapanagot sa mga may kasalanan. Natural, yung line of thinking na yon, ang ibig sabihin nun, yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang magpapanagot nun. Eh sino ba yung number 1 na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So doon ko sinabi yung 1 million %. It's just out of usap ko sa tao, tsaka out of logic. Una yan. Pangalawa, alam naman natin, sabi ko mga may nag-file dyan na, siguro, prinsipyo talaga. Pero sa likod nun, yung mga hindi pa pinapanagot sa flood control scam, siguradong ayaw nila si VP Sara. So bakit nila ayaw si VP Sara? The reason na ayaw nila si VP Sara is because mapapanagot sila. So ano yung nanggigigil sila doon sa sinasabi ko? Yun naman yung reason, di ba? Bakit ba nila ayaw? Is because mapapanagot sila. Kung sila makalusot dito, doon hindi sila makakalusot. Correct. Di ba? So, Common Pero sense naman ibig yun. sabihin nyo, Kong Toby, logic po yun. Pero hindi... Based sa mga, ano ibig sabihin ng mga tao na pag sinabi nilang wala na mangyayari dito sa ilalim na administrasyon na to. Tapos sinasabi nila, siguro sa susunod na presidente lang yan. Di ba? Siyempre, alam na natin na tinutukoy nila yung presidente na hindi kakampi nung mga dapat panagutin. O sino yung hindi kakampi nung dapat panagutin? Si VP Sara. Di ba? So kung naniniwala kayo na hindi kayang panagutin ni Marcos itong mga kasamahan ninyo sa Congress? Alam mo, nung una talagang naniniwala ako eh. Because nakwento ko na yung conversation namin nung tatlo, di ba? So pinagalitan niya, number 1 yun. Number 2, kaya ako nabuhayan ng loob because sinabi niya doon sa SONA, di ba, na mahiya kayo. Obvious naman ang sinasabihan ng mahiya kayo, yung mga nahandun, hindi naman yung mga nanonood, di ba? Sino ba yung sinasabihan nun? Pero ang tagal na eh, di ba? Wala pa ring big fish hanggang ngayon eh. So nakakainip na. Hindi niyo po ba naisip na doon sa time na sinasabi ninyo, kayo po nagkwento na pinagalitan ni Marcos si Romualdez? Oo. So may alam si Marcos sa nakawang nagaganap? Hindi, alam niya, natuklasan lang ngayon nung time na yun eh. Kasi may nagsumbong sa kanya. Okay? Ang nangyayari kasi noon, ganito, no? Ito, sabihin ko sa inyo, kaya nagbanggit sa speech niya na may Diyos. Kaya nagbanggit siya na pinuri niya ang Diyos. Alam ko sa mga presidente, nagbabanggit ng Diyos eh. Na God bless sa inyo, puri ng Panginoon Diyos, ingatan kayo nawa ng Panginoon Diyos. Kahit sino presidente nagagawa, ito wala akong narinig na Diyos na binanggit nito eh. No? May narinig ba kayo? Ako, opinion ko lang to Ito, experience ko lang to. Ewan ko kung may narinig, hindi ko sigurado. Pero ako, sa tagal niya, wala akong narinig na tungkol sa Diyos. Kaya hindi ko pitataka eh. Yung mga troll ngayon, mga vlogger ngayon, binabasos ang relihiyon eh. Hindi masaway-saway niya eh. Hindi ho ba?
Hindi niya masaway-saway eh. Buti pa yung ibang leader may respeto sa relihiyon eh. Dapat siya leader, pag may nakita siyang may mali, hindi naman niya part yung yung mga vlogger, no? Pero sawayin niya yung mga nasa kagaya ng kay Kibuloy, 'di ba? Anong ginawa kay Kibuloy? 'Di ba? Nabastos yung pulpito ni Kibuloy, 'di ba? Pag ang isa, tandaan nyo hindi ko sasabing siya, tandaan nyo, pag ang isang leader bastos na sa isang relihiyon, bastos na sa Panginoon Diyos, sabihin ko sa inyo, yan ay talagang masahol na. Talagang, hindi ko sasabi si BBM, baka may kakilala lang kayo na leader na hindi naniniwala sa relihiyon sa Diyos, walang binabanggit. Hindi si BBM, ulitin ko basta inaano ko sa inyo, pag may kakilala ka ganyan, bastos na sa relihiyon, at lahat na, iniyuyura ka na, isa lang ibig sabihin yan, napakasama nun. Sinumbong sa kanya exactly is Di bali na magnakaw ka eh. Sabi niya, yung katabi ni Kristo magnanakaw maliligtas pa eh. Di ba? Yung kanya umingi ng tawad eh. Panginoon, sama mo ako sa iyong kaharian. mga foreign assisted projects hindi pinopondohan. Kasi, di ba, lahat na naman ng tao alam to, it's because yung linalagay na sa unprogrammed yung foreign assisted projects na dapat may counterpart tayo, tapos yung binibenta nilang proyekto, yun ang linalagay na sa program. Kasi, kung ilalagay mo sa unprogrammed yung binibentang proyekto, walang bibili. Kasi hindi siya naka-line item, hindi sigurado. Tama. So, linalagay na sa unprogrammed, tapos yung mga binibenta nilalagay niya sa program. So, pinagalitan niya nun. At sinabi niya na dapat ayusin niya sa BICAM. Kaya lalong nagalit is because hindi inayos sa BICAM. Pero kung nakikita na pala ni BBM yung problema noong time na yun, yung nagsumbong na sa kanya, tapos nagkaroon ng BICAM, bakit niya pinirmahan? Hindi, okay, ganito. Pagkatapos, di ba, sa tingin ko, ang opinion ko, hindi ko sure. Ang tingin ko, worried sila doon sa reenacted budget. Yun ang tingin ko. Kaya ang ginawa naman ng time na yon is, di ba, ang ginawa, dahil ang daming pinasok, di ba? Kaya ang ginawa niya noon is, hiningi, una in FLR, inahold lahat ng insertions ng House tsaka ng Senate. Number 1. Number 2, hiningi sa Speaker tsaka sa Senate President at the time, Chis Escudero, yung listahan ng mga insertion. Kasi syempre, pag tinanong yung Senate President, bakit nagkaganito? Sabi ng Senate President, yung House gumawa niyan. Pag tinanong yung House, sasabihin naman ng House, hindi, Senate ang gumawa niyan. So, kinuha lahat ng listahan. So, ang nangyari nun is, nung kinuha lahat yung listahan, yung Senate, sina Chis, binigay within 3 days. Yung House, Marso na, hindi pa rin binibigay yung listahan ng insertion sila. So, tinatago nila. So, when you say yung FLR, di ba, for later release? For later release, So, can you say now, na until now, hindi pa nare-release yun? Hindi, kasi may mga legitimate projects naman. Kasi doon sa, ang pinahold is yung buong insertion sa BICAM. Hindi naman lahat ng insertion masama eh. Kasi ang insertion talagang nagkakaroon na amendments naman yun eh. Sinasabi ko nga, kaya tinawag na insertion yan. Kasi dati, nung hindi pa computerized, sinisingit yan last minute. Kaya nagkaroon ng word na insertion. Ngayon, may mga legitimate. Kahit ako, nag-request ako na bigyan ng amendment doon sa budget. No? Pero hindi ako member ng BICAM. So kasi legitimate, nakita nila, pinagbibigyan. So ang ginawa doon, lahat ng legitimate, pinago. Pero yung huling nakita ko yung listahan was July 29, 2025. Merong mga 80 billion na talagang hindi na pinayagan. So yun ang nangyari nun. At yun yung sinasabi ko na dahilan kung bakit. Kasi alam ko na insertion, di ba? So yun yung sinasabi ko na nung first impeachment, yun ang dahilan kung bakit nila pinilit. Because it does not make sense, di ba? Feb 5, last session day namin. Okay? Ang susunod na session is June 2. So sabay naman kami na Senate. So alam namin sa House na wala nang oras
yung Senate para talakayin. Okay? Bakit ipipilit yung impeachment ng Feb 5 kung June 2 pa yung tatalakayin sa Senate? So ang sabi ko noon, ang dahilan talaga noon, no, Feb 5, no? Hindi rin ako pumirma doon. Sabi ko, ang dahilan noon is because na FLR yung Yan talaga pinagkaiba na walang kakampi. Yung talagang kakampi mo lang ang mga taong bayan, pati katotohanan. Naninindigan kayo ng prinsipyo ng mamang ito si Toby Chanco. binentang proyekto. At kung may kilala kayo sa DPWH, magtanong-tanong kayo, nung time na yon, medyo rattled na yung mga contractor kasi binayaran na nila yun eh. Tapos in-FLR, paano mangyayari? So yun ang mekanismo na ginamit para hingin na i-release. Kasi alam ko yon dahil noong March 25, tinawagan ako ni Congressman J.J. Suarez. Sabi, request mag-meet kami ng gabi sa Manila Golf. So nag-meet kami. Sabi niya sa akin, Toby, tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, ibigay niyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay SECMI na pangandaman ng DPWH doon yung sino yung proponent. Okay? So sabi ko, isulat niyo, ilabas niyo yung sinong proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko, hindi ko problema yan kung may namuhunan dyan. Bakit niyo naman binenta yung, ang eksaktong word ko, bakit niyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, hindi ko alam yan. Kasi di man ako pumema. So tinanong ko si presidente, sabi ko, sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa bagay na yun. Pero, nung sinasabi ko yan, nung Marso, walang gusto maniwala sa akin, di ba? Sabi, sinungaling ako. Ano nangyari nung pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Lumabas na totoong may bentahan. Di ba? Hindi lang si Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, sino pa ba? Yusek Bernardo. Sinabi naman talaga na may bentahan, di ba? So, totoo yung sinasabi ko noon. So, yun yung sinasabi ko na doon sa first impeachment, nagkaroon ng bentahan talaga ng projects at yun yung naging incentive. Kaya, nung mga nakabenta, hindi naman lahat eh. Yung ibang congressman, ginamit na lang yun na tinakot-takot. Number 2, yung mga congressman nun, which makikita nyo naman doon sa mga Facebook ng mga pumirma, diba sabi nila, pasensya na po kayo, pumirma kami kasi, hindi yung project. Kasi yung projects naka-FLR eh. Di ba sabi, iinto yung ayuda, AIX, AKAP, tupad. Tamo, di ba? Totoo to. Ito ba ayaw din ng paniwalaan? Tsaka yung pinakamahirap doon yung MAIP. Sila mismo nagsasabi yung mga pumirma eh. Huwag nyo na paniwala si Toby, pero naramdaman namin ito nangyayari. Tsaka alam ko naman first hand na hinold talaga doon sa mga hindi pumirma eh. Pero Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po tayo. Talagang makikita natin si Toby Chanco talaga. Hindi mo na kailangan hanapan ng ebidensya. Asa ng ebidensya mo, Toby? Di ba? Hindi mo na kailangan ebidensya. Di ba? Sige, oo na, wala ng ebidensya. Sige na. Pero, kayo na humusga kung yung sinasabi ni Toby Chanco, imbento lang. wala siyang dahilan para mag-imbento lang. No? Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Isang makabuluhang talakayan. Paalam sa inyong lahat.